Magandang gabi sa mga mabuting taga-subaybay ng News Patrol. Ako si Charisan Burabo na naghahatid balita dito sa News Patrol. Sa General Trias Cavite, nasakit ang siyam na suspect na di umano sangkot sa boat fishing scam. Iyan ang mga uri na panluloko na gumagamit sila ng telepono upang magnakaw ng pera sa mga bank accounts ng kanilang biktima. Narito ang report. Matapos ang 8 buwang pagmamaniman at investigasyon, inaresto sa General Trias Cavite ang siyam na suspect na sangkot umano sa boys fishing. Sa modus na yan, tinatawagan nila sa telepono ang mga biktima habang nagpapanggap ng mga taga-bangko na kaya umano i-convert sa cash ang kanilang credit card points. Para magawa raw yan ay kailangang ibigay ang one-time PIN na ipinadala sa kanila ng bangko. Pero ang PIN na yan, susi na pala para ma-access at malimas ang laman ng bank account ng mga tinatawagan. Ang mga arestado ay parte ng isang malaking sindikato at may mga mas mataas pa dito. At yun ay patuloy na hahanapin natin. Nakuha sa mga suspect ang mga cellphone at mga registered SIM na ginagamit umano nila sa boys fishing. Registered umano ang mga SIM pero hindi umano sa pangalan nila kundi sa naunang may-ari at binili sa halagang 100 hanggang 200 pesos. Ultibultong back documents di umano ang mga na-raid na lugar ng mga suspect na binili naman ng 100 piso kada isa. At di umano, kinukuhaan ng mga suspect ang mga numero na kanilang bibiktimahin. Mga senior daw ang kanilang karaniwang target. Ngunit, hindi inalis ng mga PNP na may posibilidad na may kukontsaba ang mga suspect sa loob ng bangko. Itong mga information na to ay mga bank information ito. So ang tanong, paano ito na-acquire ng mga tao na ito? And then we will be asking the banks. They should investigate also. Hindi dapat nila iaasa ito sa law enforcement. Sasampahan ng mga PNP reklamong Access Devices Regulation Act ng mga nahuli. Pinag-aaralan din kung pwedeng ikaso ang ating economic sabotage. Ano po masasabi niyo doon sa inaakusa sa inyo na involved daw kayo sa voice phishing? Gusto niyo po magkomento? Wala kami nakuhang pahayag mula sa suspect. Mula Enero hanggang Nobyembre, noong nakaraang taon, 79 ang may kramong may kinalaman sa boys fishing ang nakarating sa mga PNP. Paulit-ulit po na sinasabi ng PNP Anti-Cybercrime Group na pero mga tumawag dyan o anything na they will get any personal information, huwag nyo pong ibasta-basta ibibigay. At natungkayin nyo ang mga nagbabagang balita na hatid ng News Patrol. Ako si Charisan Burabo, naghahatid ng walang patid, balita.